karapatan ng bawat isa, na dapat ay tinatamasa at sa dulo'y tagumpay ang gantimpala. Ngunit, hindi lahat ay abot kamay ang pangarap. Ang iba ay kailangang magkahit kalabaw, mabuhay lang araw-araw. At tila isang pag-asa ang lumitaw ng ibaba ang batas na Republic Act 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act na ipinasa ni Senator Bam Aquino. Ito ay ang mga scholarships na nagbibigay tsansa sa bawat mag-aaral ng kolehiyo na makamit ang pangarap. Narito ang ilang mga kolehiyala at kolehiyolo na nag-aaral sa tulong ng batas na ito. My name is Daryl Amora at ang aking scholar is may assistance kay Suarez. Ako si John Debay Pabi at ang aking course ko dun ay BTBT Ed, major in Electrical Technology. So, my name is Alexandra Omorado and yung scholarship ko is yung free tuition fee program ng CHED. Ang scholar ko ay yung free tuition tsaka free program. May mga gastusin pa rin ba kahit libre ang tuition? Ano-ano ang mga ito? Para sa akin ay wala naman na kasi thankful na ako dahil nagkaroon kami ng scholarship. So, yung mga gastusin lang talaga ng mga student ay yung mga gagamitin para sa school. Halimbawa, yung mga libro, yung mga gagamitin sa mga subject. Halimbawa na sa akin, sa major ko, kailangan namin bumili ng mga materials. Halimbawa ay mga soldering lead, yon. Yan, kami ang mag-provide nun para sa sarili namin. Meron siya yung sa mga by subject, mga ambagan, ganun. Meron pa din namang mga gastusin. Ang libre lang sa tuition is yung mga tuition na nga. Yung mga binabayaran sa mga schools katulad ng mga test papers, sa mga exam natin, tapos yung mga projects na ginagawa. Yun yung mga binabayaran ng school. May mga pagbabago ka bang gustong idagdag o i-improve sa scholarship programs? Siguro magkaroon ng dagdag baon para sa mga estudyante na magbibigay sa kanila ng halimbawa ay mga transportation para sa estudyante para madali na sa kanilang pumunta sa paaralan. Yan. Wala naman. Para sa akin ay wala naman na kasi thankful na ako dahil nagkaroon kami ng scholarship. Actually, ang dapat ilagdag is dapat wala na kasi mas maganda na yung aming scholarship. Wala na aming binabayaran sa school. Ang babayaran lang namin is yung mga pangailangan namin, yun lang. Kung wala ang Republic Act 10931 o ang scholarship na iyong nakuha, ano sa tingin mo ang posibleng mangyari sa iyong pag-aaral? Yung tendency, tumigil kasi magkano na rin ang tuition ngayon by program. Ang posibleng mangyari sa aking pag-aaral, siyempre, ang mangyayari nito is working student, mas lalong mape-pressure yung aking pag-aaral. So baka hindi ako dyan mag-aaral kasi or baka maghanap na lang ako ng school na mayroong scholarship. Sa tingin ko, kung walang ganong program is hindi na ako makakapag-aral siguro or mahihirapan yung magulang ko na magpaaral sa akin. Kasi as a student na nag-work at pinapaaral lang sarili, so yun talaga, malaking tulong talaga siya sa akin. Ano ang pinakamalaking hamon na hinarap mo bilang scholar? Ang malaking hamon is mas kailangan mo maging masipag mag-aral, dapat kailangan mataas lagi yung grades para yung tuloy-tuloy yung opportunity na darating sa iyo. Yung malaking hamon syempre ikaw ay scholar, kailangan mo mag-aral ng mabuti, pagbutihin, wag mong ibabagsak yung mga subject, yun lang. Yung mga biglang magkakaroon ng malalaking ambagan tapos parang sabay-sabay kasi sila minsan. Scholar, yung magsabay-sabay yung bayarin sa school, ganun. Ano ang mensahe mo sa mga kabataang gustong maging scholar ng bayan? So, para sa mga kabataan, mga estudyante katulad ko is mag-aral lang kayo mabuti at pagbutihin at panatilihin yung good yung ang tawag doon, yung tingin ng tao sa inyo, yon. Then, make your parents proud. Yun. Ay, kung gusto niyo maging scholar ng bayan is mag-aral kayo ng mabuti, magsikap lang kayo.
Pag nagkaroon ka ng scholarship para hindi masayang yung mga... Kasi minsan, sayang yung slots na nakukuha eh. Nagkakaubusan, kaya pag-aralan na lang ng mabuti. Ituloy nyo lang kung gusto nyo maging scholar kasi laking tulong na rin yun sa magulang nyo tsaka para sa inyo rin naman yun eh. Ang mensahe ko sa mga kabataan na magiging scholar is kailangan nilang pagbutihin yung kanilang pag-aaral para mas madami silang makuha ang opportunity. Para sa mga mag-aaral sa ilalim ng Suarez Scholarship, ang Republic Act 10931 ay naging malaking tulong sa kanila sapagkat naging libre ang matrikula at ibang bayarin sa mga SUCs at LUCs. Nabawasan ang pinansyal na pasanin ng kanilang pamilya, ngunit kahit libre ang matrikula ay may iba pa ring gastusin tulad ng pamasahe, pagkain at school requirements. Ipinahayag din ng ibang scholars na mayroon silang nais baguhin o improve sa batas na ito. Katulad na lamang ng tulong pinansyal sa araw-araw na gastusin at mas maayos na distribusyon ng tulong. Samantalang ang iba ay kontento na rito. Sa kabuuan, tiyak na epektibo ang R8 10931 hindi lamang sa aspeto ng libreng edukasyon, kundi bilang isang konkretong suporta, pag-asa at oportunidad para sa mas magandang kinabukasan.